simula ng, di ba po, sa simula ng pag-alam natin sa ating magulang, doon po talaga makikita na ang karunungan ng Diyos. Sa Kanya lang po talaga matatagpuan kasi kung hindi lang akong napakaraming pera, alam ko magiging mataas na naman ako doon sasabihin, di ba? Pero dahil ang Diyos ay mabuti, ang ipinapakita ko doon, nagpapakumbaba ako sa aking magulang. Yung po palang kailangan ng magulang natin, nasa Diyos natin yun na, di ba? Kung ako wala pa sa Panginoon, napakataas ko sa kanila. Pagkagat salita lang yun, marap na yung puso nila. Kaya sabi ko kaya pala nilog din ng Diyos na umuwi ako kasi simpleng bless, simpleng pag-alam sa magulang ko. Maraming appreciation talaga, sabi ko, grabe Lord, salamat kasi kung hindi mo ako tinala sa bahay paano ba, may pagkakaroon ako kasama. Kasi lumalaban ako, nagsasalita ako, nagmumura ako, pero hindi naman, di ba alam natin ako mamagmura ako, pero kung nakilala ko sa Jesus, hindi na ako nagmumura. Amen. Sa oras na to, tayo po idadako sa pagpapasalamat ko sa Diyos ng buhay sa isang linggo po na ginawa. Amen. Ginawa ng Diyos. Mabuti man po yan ang masama. Naniniwala po tayo na mayroong mabuting bagay na nasa likod. Dakilang bagay na nasa likod po ng lahat ng pangyayari sa ating linggo. So, ngayon po, makikipagbukas ako sa inyo sa awit. Sa aklat ng awit, chapter 92, verse 1. Nang sabi po, ang magpasalamat sa Panginoon ay mabuting bagay. Hello? Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Tingnan niyo po, sa ating pagpapasalamat sa Panginoon ay may nagagawa na tayong mabuting bagay sa ating mga buhay. At sino po ang una? Ayun sa buhay po ni Mama Janelisa. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Salamat po sa isang linggong paghihinga. At tunay na po napakabuti po ng Diyos. Nung uuwi po kami ng Huwebes, alam naman po natin na yun po ay may gawain. Pero dahil nga po, yun po yung nangyari, papasalamat pa rin po ako sa Panginoon. At tayo nga po pala na nasa Panginoon na. At tayo po ay may uuwi tayo sa ating pamilya, bagamat hindi yung gawain ng Diyos. Iba po pala talaga kapag walang Diyos. Kasi nga po, di ba alam natin na ang Diyos ay nandito eh. Tapos pupunta tayo doon. Kaya po wala ang pagsama. At nagpulit po naramdaman talaga yun. Dati talaga pag ako uuwi, pag wala ako kay Mama, makinanay ko kasi ako. Tapos nahumsik ako talaga. Ganun nahumsik ang sobra. At matindi pa doon yung naramdaman ko sa sasakyan, papunta pa lang kami ng Quezon. Sabi ko nga pinapakaramdaman kong maiging sarili ko. Siyempre, di ba po nagbabasa tayo ng Biblia, kaya pinagbubulay-bulayan ko yung panahon at sandali yun. Habang umuwi ako, inaano kong maiging yung sarili ko na ibang-iba ko pala talagang nasa Diyos. Nag-inis ko po yung gawain, yung mga bagay na pang Diyos. Amen. Tapos din po, doon po napatunayan na nung wala pa rin po ako sa Diyos, isa rin po akong laban sa magulang. Amen po. Kasi akala natin, minsan pag kumikita na tayo, napaka-marunong, magaling, yun ang akala natin eh. Pagkatapos po, kung nagbibigay tayo ng pinansyal, akala natin tayo na yung masusunod sa buhay nila. At doon ko rin po napagkulay-kulayan lahat ng makukuha yung buhay. Kasi hindi po pala talaga pinansyal, pera, ang kailangan ng magulang natin. Kundi respeto. Simply bless. Tapos, yung, alam mo yun, yung malumanay na magsasalita mo, na dati hindi ka malumanay. Kung magsalita ka, walang pakundangan. Kasi alam mo, nagbibigay ka ng finance sa kanila. Pero nung nakilala ko ang Diyos, salamat sa mga lingkod ng Diyos na sila yung nag-instrumento na kung saan talaga nga kung tunay, ang karunungan ay kayamanan. Na kung saan paano siya magiging kayamanan. Sa simula ng, di ba po, sa simula ng pag-alam natin sa ating magulang, doon po talaga makikita na ang karunungan ng Diyos. Sa Kanya lang po talaga matatagpuan kasi kung hindi lang akong napakaraming pera, alam ko magiging mataas na naman ako doon sasabihin, di ba? Pero dahil ang Diyos ay mabuti, ang ipinapakita ko doon, nagpapakumbaba ako sa aking magulang. Yung po palang kailangan ng magulang natin, nasa Diyos natin yun na, di ba? Kung ako wala pa sa Panginoon, napakataas ko sa Kanya.
Magkakagsalita lang yun, marap na yung puso nila. Kaya sabi ko kaya pala nilubli ng Diyos na umuwi ako kasi simpleng bless, simpleng pag-alam sa magulang ko. Maraming appreciation talaga, sabi ko, grabe Lord, salamat kasi kung hindi mo ako tinala sa bahay pa ng bahay, kung may ako kasama. Kasi lumalaban ako, nagsasalita ako, nagmumura ako, pero hindi naman, di ba alam natin ako mamagmura ako, pero kung nakilala ko sa Jesus, hindi na ako nagmumura. Sabi ko na lang kay Papa, napakalumanay, sabi ko nga, Lord, talagang napakabuti mo kasi hindi man ako nagbigay ng pera kina Papa. Nandun yung parang sabi ko, Papa, lagi ko lang pray, thank you Lord. Tapos sabi niya sa akin, nakikita nga kay Lisa, mga nabigo na nag-pray na, sabi ko, nakakabuti ko ng Diyos Papa. Tapos, kung ako may pera, kung ako doon, sigurado ko ako, nagpuso nila sa San Juan, ako sabi ko, ako nila, talagang ang Diyos. Talagang kung nabawasan natin yung mga nakakabili na pinito sa church, ay paglabas natin, talagang magiging kayamanan na. At hindi nga po ang Diyos ay mag-pray kasi pinakapagalitan mo kabalik pa kami dito. At salamat po sa mga nagiging Diyos sa nandito. At yun po sa Diyos po lang ang kapurihan. Amen. Tunay nga po sa Diyos ay may pagbabago. Amen. Konektado kay Jesus Christ, kay Kristo, may pagbabago. Sino ba po ang susunodin sa buhay ni Mama Mars? Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Salamat sa Diyos. Nakaraang kalamidad, alam naman ang lahat na huli talaga ang Panginoon. Dumaan ang kalamidad na alam na lahat na wala akong katuwang sa buhay. Tapos, ilang araw lang, tapos mundas naman. Kung ako'y wala pa sa Diyos, nag-aalala ako sa lahat ng aking pangangailangan, sa aking mga bayarin. Nung wala pa ako sa Panginoon. Pero ngayon, kitang-kita ko yung paggalaw ng Diyos. Kahit walang trabaho, nakakasurvive yung payapa, masaya. At meron akong isang bagay na pinag-desisyonan sa buhay ko na nakipagdila ko sa Lord na 2 days na hinihingi ko sa Diyos. Dalangin ko yung panahon na yung buhay pa ako. Kasi hindi ko alam kung kailan lang yung Lord yung buhay sa akin. Pero sabi ko sa Panginoon, bigyan niya ako ng pagkakataon sa Lord ng Lord. Market, Lunes sa mga Martes. Alam ko na yun ang pinagkakitaan, wala pa na pera. Pero sa puso't isip ko, parang malalabago ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Sabi ko, Panginoon, kaya ang nilog ko, nakaisip ko ito, hindi mo hayaan na magsapay yung pangangailangan ko sa araw-araw, sa aking mga bayarin, kasi alam ko na mabuti ka. Lagi ko mag-iisip ang mga pangako ng Diyos. Palagi ako nakahawak sa pangako ng Diyos sa kahit kailan. Kung ang desisyon mo ay mabuti at tama sa harapan ng Diyos, kahit kailan, hindi ka mawawala. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pagkakulit. Tunay nga po ng Matthew 6 verse 32 na alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, lahat ng bagay. Amen. Kaya wala talaga na magkukulang. Amen. Sa pagnahigit pa. Sino ba po ang susunod ngayon sa buhay ni Mama Loli? Palapakan po natin ang Diyos ng buhay. Pagpalang umaga po sa akin. Pasalamat po ako sa inyo po pag-iingat po sa amin. Na kahit napakarami pong problema dumarating, dahil may Diyos talo sa akin, siya po ang naging naalala at siya nag-iigas naman dumarating sa aking buhay. Salamat din po dahil nilagnat po yung aking apo na lagi kong kasama. Thursday. Mga ilang araw na po yun. Kaya lang po ay dahil po sa pinag-pray ko siya, tumaling po siya. Lagi po tinutugon din
Diyos dahil hindi niya ako hinahayaan magtinda. Amen. Prayer po ay ang kagalingan at ng lahat ng bagay po ay makakamdam natin. Sino pa po? Sino pa po ang nais at ibig na magpasalamat sa buhay po ni Mama Dol? Palakpakan po natin ang Diyos na Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon na kagaya po ng pinag-pray ni Sister Lulit. Ako man din po ay lagi rin po nanalangin. Nung nakaraan po ang kalamidad talagang binaha po tayo. Pero nung pangalawa, sabi nga po, magsanib po sa dalawang bagyo. Alam niyo po talagang sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw, sa'yo po ang pwede ka nito, pero ikaw po ang siya mag-control ng lahat ng ito. Kaya alam niyo po, sa ating panalangin, talagang tinutulog po natin, Panginoon. Sa aking buhay, nung nakaraang araw, di ba po, yung bigas lunas na po yung sa ito. Sabi ko, Lord, wala na pa akong bigas. Sabi ko, pero mamayang hapon pa pa akong bibili kung loobin niyo po. Alam niyo po, hindi pa po ako na katapos ng magsalita na bibili ako ng bigas, nandiyan na agad. Tinawag na agad ako ng aming may-ari ng bahay na, Lord, bumukas na ng pinto kasi may ayuda. Sabi ko, talaga? Sabi ko, salamat sa Panginoon. Talaga, nakatatapos pa lang ng aking paghingi. Yun po ay may katubunan na lahat. Kaya alam mo kung bakit ang panalangin talaga, sabi nga po, very powerful talaga ang panalangin. Kaya alam niyo po sa panalangin, walang imposible sa ating Panginoon. Di ba po, maging sa aking mga naramdaman, sa aking tuhod, alam niyo po, yung tuhod ko naramdaman ko na din sa katandaan ko ng tunay ko siguro. Pero hindi po sabi nga po sa panalangin madadala yan. Pero alam niyo po, kinakasawag yung panalangin ngayon. Maya-maya, wala na. Hanggang ngayon, wala na pag-naramdaman. Kaya alam niyo po, sa panalangin talagang the best talaga ang panalangin. Kaya alam niyo po, salamat talaga sa Panginoon, bagay sa aking anak, na talagang, alam niyo po, ang pagduro ko ng kanyang ilong, talagang, yun po ang talagang ang puso ko, nagtinugurong ang puso ko. Pero alam niyo po, sa panalangin, nadadala po sa panalangin dahil ang panalangin niya talagang mapaka. Walang imposible sa Panginoon. Di ba po, kaya alam niyo po, talagang napakabuti talaga ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag lang po tayo makalimot sa kanya panalangin at lumapit. Ilapit ang ating mga buhay sa kanya ng lubos. Di ba po, yun, salamat po sa Panginoon na talagang ang Panginoon ang nakatubo ng ating mga panalangin. Yung walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Salamat po sa Panginoon. Amen. Ano ko kumapasok ko lang ngayon. Yung iba lang daw po nabigyan, sabi daw. Sabi ko, mas marami yung atin doon. Huwag ka mag-alala. Amen. Wala na. Ay, sige, last na po. Last na po sa buhay po ni Daddy Jose. Sige, nag-live lang po ako. Salamat ako sa Panginoon dahil yung nakaraang linggo ay ako magpapasalamat. Pinabayo mga kay Praxani kasi sa totoo lang ang pagpunta namin sa Mindanao, napakasaya. Hindi kami pumunta doon para magpakasaya sa aming sariling laban. Araw-araw kami umaalis, umahayo. Salamat sa Diyos na kung pupunta kayo Mindanao, summer o kaya September, October para makain yung marang, makain ka ng sunis, ang isa yung Dorian. rambutan, mangustin. Hindi ko alam kung may na mangustin, kinakain ko yung balat. Sabi ko papakla, pero masarap kasi hindi kami pinabayaan ng Pastor Kagawan. Kung gusto yung pumunta, September, October, napakarami ng prutas doon. Talagang hindi kayo pababayaan, marami kayong pupuntahan. Kaya si Franz Lani, sa totoo lang, ang sarap ng buhay namin doon. Pero hindi masarap saan pag hindi kami humahayo. Naranasan namin na pumunta kung saan lugar. Salamat sa Panginoon, mag-ipon na kayo ng 20-20 para pagdating ng panahon, sasakay kayo ng aeroplano, papunta Iloilo at Bacolod. Salamat sa Panginoon. Amen. May uwi nga po silang Lanzones, Rambutan. Basta yun na po yun. Amen. So, mabuti ang Diyos. Wala na po. Next week na po, ilaan po natin lahat ng pagpapasalamat. Amen. At paparangal po sa Panginoon. At yan po isang mabuting bagay sa harap at paningin ng Diyos na dapat po natin gawin. At welcome po ang susunod tatayo.